Alright guys, meron tayong gagawing Mirage ngayon. Kung mapapansin niyo, nabaklas ko na yung ignition coil kasi ang complaint ay minsan mausok, tapos may lumalabas sa check engine, oxygen sensor ang lumalabas, pero ito yung oxygen sensor hindi ko pa natatanggal. Pero isa sa mga napansin ko na problema niya, unang-una, madumi yung langis. Nag-change oil ako nito. Na-change oil na to mga kapatid, at sobrang dumi ng langis niya. Ayan. Tapos napansin ko na may time na parang misfire siya, tapos mausok. So upon checking, kung mapapansin niyo yung yung loob niya, sunog na sunog yung loob. Ayan, dapat hindi ganyan ang itsura niyan kasi siguro hindi masyado naalagaan sa change oil. Kung mag-change oil man, imbis na 5,000 km, ang interval nagiging 6 o 7,000. Naglalap siya sa tinakdang standard na panahon sa pag-change oil. Anyway, isa sa mga titingnan natin is yung minsan, dahil ang reklamo nga ay minsan amoy gasolina sa may tambutsyo. So ang isang sa mga titingnan natin na sanhi kung bakit minsan ay misfire siya o minsan ay mausok ay yung kanyang spark plug. Although ito ay naluwagan ko na. Ayan. Tandaan niyo mga kapatid, maraming pinanggagalingan ang misfire o minsan unburned yung kanyang fuel and air mixture. So ito yung kanyang spark plug. Ayan, kung mapapansin niyo sobrang dumi. Ayan, oh, grabe, nag-build up na yung dumi. So lilinisin natin yan mga kapatid, yung tatlo. Baklasin natin yung tatlo. So isa pa sa checkin natin is yung PCB bulb. Ayan, kung makikita nyo, naluwagan ko na kasi isa din sa cause to kapag medyo mausok. Ayan, kung makikita nyo sobrang dumi. Ayan, oh, nilinisin din natin to. Grabe. Yan ang nagiging sanhi ng pagkadumi kapag hindi masyado frequent yung change oil. So ito po, nalinis na natin yung spark plug. Ayan, yung tatlo. Kung nakita nyo kanina, sobrang dumi. Punong-puno na siya ng carbon deposit. So carbon deposit ba tawag doon? Basta punong-puno na siya ng dumi. Kaya wala na masyadong magandang kuryente na mai-produce ang spark plug. At the same time, yung ating PCB bulb, nalinis na natin. So kakabit na natin ito mga kapatid. Ayan, naisalpak na natin yung spark plug tsaka yung PCB bulb, pero sabay na rin natin linisin itong kanyang MAF sensor, tapos babaklasin ko na rin yung oxygen sensor. Pero bago ang lahat mga kapatid, paalala lang, kapag magtatanggal kayo ng mga ganitong connector, make sure natanggal yung terminal ng battery. Pwede namang negative lang. Ako kasi tinanggal ko negative tsaka positive para linisin ko na rin yung battery post nya. Ayun, so baklasin natin to tsaka yung oxygen sensor. Guys, paalala lang sa pagtatanggal ng oxygen sensor, tanggalin nyo muna yung sa harness. Yan, yung clip nya dito. Tapos ito yung kanyang connector. Sa Mirage to, pero kung sa ibang modelo, hanapin niyo yung connector para pag inikot nyo, hindi mapulupot to, hindi masira. Ayan, tapos meron pa yan sa ilalim. Ayan, dalawa kasi ang oxygen sensor ng Mirage. Ayan. Ayan. Babaklasin din natin yan, pero ito na lang ipapakita ko sa inyo. Ayan, babaklasin natin yan parehas. So ito, pag nabaklas natin, nilinisin natin pati yung kanyang MAF sensor. Although mukha namang malinis, ayan, medyo malinis naman, pero linisin ulit natin para sigurado. Ito, natanggal na natin yung kanyang oxygen sensor at nakita ko naman na hindi naman siya ganoong kadumi. At linisin pa rin natin. Ayan. Ang paglilinis ito ay hindi po dapat tinutuduhan yung pag-scrub o ano. May mga specific na panlinis talaga sa oxygen sensor. So linisin natin to, tapos kabit natin. So ito, linisin natin yung oxygen sensor tsaka yung MAF sensor. So meron tayong pang spray. Ayan, throttle body cleaner para sa MAF sensor, pero meron talaga nabibili na pang MAF sensor. So wala tayong available kasi, so pwede naman to. Pero mas maganda, meron kayong gamitin na pang MAF sensor cleaner. Yun, may nabibili nun sa mga auto supply. At ngayon, ito rin lilinisin natin to. Meron din namang nabibiling ini-spray
Ang iba naman ginagawa, binababad sa halimbawa dishwashing liquid. So sinosok nila at least mga 15 minutes. Sinosok nila dyan. Huwag nyo ibababad lahat, konti lang, ganyan, hanggang dito lang. Ibababad nyo lang ito mismo to, hanggang dito. Tapos after 15 minutes, yan, linisin nyo ng brake part cleaner para matuyo. Tapos hayaan nyo muna matuyo. Pag tuyo na siya, tsaka nyo isalpak doon sa exhaust manifold. So ito, medyo nalinis na natin. Ito yung mga dumi. Hindi siya ganun kadumi, hindi gaya ng ina-expect ko na maitim. Hindi naman siya sobrang itim. Kaya konting linis na lang to, then sasalpak na natin. So ito naman yung map sensor at nalinis na natin siya. Patutuin lang natin siya kasi hindi pwedeng pagkalinis mo, pagka-spray mo ng map sensor cleaner o throttle body cleaner, kung ano man yung ginamit mo, ay isasalpak mo kaagad. Pinatutuyo po agad muna yan. Ayan, kasi pagka sinalpak mo ng basa yan, pag in-start mo, maaaring pag nakahigop siya ng alikabok, didikit dun yung alikabok kasi siyempre basa pa eh. Kaya mas maganda ay patuyuin muna. Hanginan mo ng compressed air pero mahina lang, wag sobrang lakas. So ito yung mga nakuwang dumi sa oxygen sensor tsaka sa map sensor. Ayan o. Kanina malinis yung basahan, ngayon madumi na siya. Ngayon pag napatuyo natin, sasalpak na natin dun sa makina. So ayan guys, nakasalpak na po yung oxygen sensor. Ayan. Tapos itong kanyang, yung socket, yung connector, tsaka yung map sensor, nakasalpak na rin. Ngayon kakabit natin yung baterya, tapos i-start natin. Pati yung kanyang air cleaner, sasalpak na rin natin. So ngayon ang masasabi ko lang mga kapatid, kapag may naramdaman kayo na medyo pagkapalya sa inyong makina o humina yung hatak at nakita sa scanner ay may problema ang sensor, hindi porke sinabi ng scanner ay may problema sa oxygen sensor ay magpapalit agad ng oxygen sensor. Minsan kagaya nito, ang naging problema, nakita kong problema is yung number 1 na spark plug sobrang dumi, kaya yung kuryente hindi makapenetrate. Hindi maganda yung bigay na sunog sa loob ng combustion chamber dahil yung spark plug number 1 sobrang dumi. Ganoon din yung 2 and 3, pati yung kanyang map sensor ay nilinis na rin natin. So hindi porke nagbigay si scanner ng trouble code na halimbawa oxygen sensor failure ganyan, ay papalitan mo na kagad yung pyesa. Minsan kailangan lang ng cleaning. Ayun, kakabit natin tong battery at start natin. Alright, naisalpak na natin yung kanyang housing ng air filter, nakabit natin yung battery. Time for start the engine mga kapatid. Let's see. Minsan mga kapatid, pagka nag-start ka ng ganito, kasi nagbaklas ka ng oxygen sensor, nagbaklas ka ng battery, may time na medyo palyado siya. Kasi minsan kailangan siyang i-relearn. Lalo pag nagtanggal ka ng injector, yan. Tapos yung sa ignition coil, yan. Kapag hindi ka nagtanggal ng negative terminal ng battery o positive, minsan nagpapalya siya. Nagpa-fluctuate yung RPM niya. Kaya minsan talagang hindi maiiwasan, kailangan mag-relearn ka. Pero talagang dapat sa standard mag-relearn ka mga kapatid. Kapag nagbaklas ka ng mga sensor, naglinis ka ng mga sensor, ayan, kailangan mag-relearn ka pa rin mga kapatid. So ngayon start natin. Para malaman mo yung sinasabi kong relearn. Ito naman ay naging stable naman yung kanyang idle. Minsan kasi yung idle niya nagpa-fluctuate. Nakikita niyo yung needle na to. Minsan naglalarong ganun-ganun. Kailangan i-relearn. So pag i-relearn, pag wala kayong scanner, pwede nyo naman gawin na hayaan nyo naka-idle within 10 minutes. Idle lang siya. Walang ibang accessories na gagamitin. Walang aircon, walang headlight, walang kahit ano. Tapos, after 10 minutes na naka-idle siya, buhayin nyo yung aircon, 10 minutes ulit, hayaan nyo mag-idle siya para mag-relearn yung ECU niya na ito pala, ganito pala dapat ang deliver ng fuel, ganito ang deliver ng hangin, para ma-relearn ni ECU yung cycle. Ayan, yung delivery ng fuel and air mixture mga kapatid. So, yun po, meron din kasing kailangan talaga ng scanner, kaya yung iba mas mabilis kasi may scanner sila. Pero pag wala ka namang scanner, lalo't nagdi-DIY ka, ganun yung masasuggest ko sa inyo mga kapatid, na gawin yung pag-relearn. Yun. So bali ito, hindi naman siya nag-fluctuate kasi nagtanggal tayo ng, hindi nag-fluctuate yung needle ng RPF kasi nagtanggal tayo ng negative at positive ng terminal ng baterya, kaya naiwasan natin yung ganun. Pero para makasure, syempre hindi naman sa atin yung sasakyan, ihayaan nating
mag-idle muna ng within 10 minutes, tapos buhayin natin after ng 10 minutes, buhayin natin yung aircon 10 minutes ulit. At least pag nasa kalsada na to, hindi na tayo may hawak, may-ari na yung may hawak, kampante tayong gumawa na okay yung sasakyan na bago natin ibigay sa may-ari. Ayan mga kapatid, at siguro lampas 10 minutes na kasi naghugas ako ng katawan, ng kamay, tapos nagligpit ako ng mga gamit. Tingin ko may 10 minutes na yun. Hindi ko na naorasan, pero matagal-tagal din. Ngayon papaandarin na naman natin yung kanyang aircon. Ayan, okay. So siguro within 10 minutes pwede natin patayin yung makina tapos test drive. At lagi ko sinasabi mga kapatid, kapag naggawa kayo ay ganyan, nagbaklas kayo ng mga sensor, nag-cleaning kayo, nag-DIY kayo, may pinalta kayong pyesa, wag niyong kakalimutang mag-test drive. Lagi kong sinasabi yan, importante yan sa mga mekaniko. Kaya kapag nagpalit kami ng pyesa o may ginawa kaming sa inyong sasakyan, halimbawa nagpagawa kayo, importante na mag-test drive, kasi diyan malalaman kung yung ginawa ay nasolve ba yung problema, o kung may magkakaproblema pa sa ipinalit na pyesa, ganun halimbawa. So yun, ganun ka-importante ang pagte-test drive mga kapatid. So I hope nakatulong tong video to. So ito, pakita ko lang sa inyo yung sinasabi kong normal idle ng isang makina. Kapag patay ang aircon, mababa yung idle. Ayan. Pag nag-on yung aircon, ayan, maririnig nyo may lagatak. Pakinggan nyo. Off. Naka-off yan. On. Ganyan dapat normal na idle niya.